Yun, and start recording mga kalapid. Gawa tayo ng part 3 dun sa video kagabi, yung One Step Away sa World War 3. So ito, mas bago pa. Okay? Video galing kay Douglas McGregor Daily. World War 3, will the US fight the Muslim, Russia and China? Yan yung sinasabi ko, 'di ba? Habang yung ibang tao nagpapakasarap dun sa pinoproblema yung mga drug test na mga wala namang bilang ng mga tao na na hindi naman dapat pinagtutuunan. Dapat ang pinagtutuunan nyo ng mga content nyo yung mga ganito, 'di ba? Yung mga nangyayari na sa mundo natin, yung totoong nangyayari sa bansa natin, at yung kay hinatnan kung sakaling mangyari tong mga to. Bakit? Nagbabadya na nga 'di ba? Ito kung sakaling ito matuloy or kung sakali ito na ay mangyayari, 'di ba? GG na tayong lahat. Okay? Tapos may expose din tayo tungkol dito sa nakikipagkaibigan nga tayo sa Amerika. 'Di ba? Na sabi nila tutulungan tayo, yung ibang mga vlogger dito bilib na bilib sa Amerika. Natutulungan tayo again sa China. Okay? Pero basahin nyo to. US leans on China to use influence with Iran to cool Middle East tensions. Si US hihingi ng impluwensya sa China. Ay umaasa siya sa China para maimpluwensyahan yung Iran para lumaylay o lumamlam yung tensyon na nangyayari sa Middle East. 'Di ba? Kasi ang latest, Iran gets access to Chinese satellite to use for missile attack on Israel. 'Di ba? So dati ang kaalyado ni Iran si Amerika, ngayon kaalyado na ni Iran si China. At si China para makapag yung mga missile ng Iran hindi maharang ng Israel, humingi sila ng tulong sa China sa mga satellite nito, 'di ba? Yung GPS kasi yung accuracy ng missile 'di ba? Once na nakita ni Iran 'yan dahil sa satellite naman ni US, ang tawag dito, pwede nilang matira kaagad, hindi pa bumabagsak yung yung missile. Ngayon, dahil ang gagamitin na ng Iran is satellite ng China. So dito pwede na nilang maatake yung Israel ng matindi. 'Di ba? Ano yung missile na pwedeng nuclear na, 'di ba? Meron silang mga mid-range na missile na, 'di ba, 40 seconds lang kayang i-wipe out yung US. So, yun yung mga missile na gagamitin nila. Ngayon, eto. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Masyado kayong tiwala sa US dyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Pakinggan muna natin to bago ako may ipapakita sa inyong video pa. Welcome to today's program. My name is Glenn Thiessen. I'm a professor of political science, more specifically Russian foreign policy. And with me today is the excellent Colonel Douglas McGregor, decorated combat veteran, author of 5 books. Hindi po si Conor McGregor yan, Douglas McGregor po. And former advisor to the Trump administration. Great to see you again. Good to see you, Glenn. So, well, what I want to talk about today is, it's hardly an exaggeration to suggest now that we may be entering a Third World War. Although exaggeration that pwedeng exaggeration na we might be actually entering into World War 3, 'di ba? Pero may posibilidad na. 'Di ba? Kasi will the US fight the Muslim, Russia and China? Magulo na, 'di ba? Ano bang ginagawa ni Biden? Lahat kasi pinapakialaman ni Biden, lahat kasi pinapakialaman ng Amerika. 'Di ba? Ng administrasyon ni Biden Tuloy.
To talk about today is, well, it's hardly an exaggeration to suggest now that we may be entering a third world war, unfortunately. And, well, personally, I was convinced that pursuing a proxy war with Russia, the world's largest nuclear power, would be the peak of recklessness. But of course, we're also having a possible war with China as the We're having a possible war with China as the one China policy is dismantled. one China policy is dismantled. But more pressing now is, of course, another war beginning in the Middle East over Gaza. And so I really wanted to focus on the Middle East today because, well, I guess in the past in the Middle East, the US and well, collective West largely had escalation control. That is, target one, while the other states could be deterred from joining in. But the West, and including the US, is somewhat weaker now, and the Middle Eastern states have grown more powerful. Ano daw? Control. That is, target one, while the other states could be deterred from joining in. But the West, and including the US, is somewhat weaker now, and yung US weaker now, and the Middle Eastern states have grown more powerful. O, diba? Yung mga Middle Eastern states, ito yung mga Saudi Arabia, yan, yung mga Arabo, diba? Mas powerful na sila ngayon. Actually, yung Israel, malakas din naman yan eh. Okay? Ang sinasabi dito papunta na ba talaga tayo doon sa World War III? 'Di ba? Habang yung iba nagmamarites lang, may mga nangyayari ng ganito. Sige, tuloy nyo lang, magmarites lang kayo na magmarites, 'di ba? Middle Eastern states have grown more powerful. Also, this war and the destruction of Gaza is something very different, I think, from the previous wars. So I was just wondering, how do you read the situation? Has Israel and the United States overplayed their hand, or have they walked into something they can't control? What do you see? Diba? They walk into something they can control. This strategy being, and the risks, of course. Well, whenever... kaya natin kinakat-kat para hindi tayo makopyright Kasi ibang bansa na naman to malakas mga copyright yung ibang bansa So, ito, tuloy natin. A nation state involves itself in conflict. They need to immediately shed the illusion of control. It's very difficult to foresee all circumstances, and that's why even the best strategist recognizes that goals and objectives have to adapt and change. Ayun, saglit. Pause muna natin. O, tuloy. I think the problem we have right now with both the government in Israel and the government in the United States is there really is no strategy per se. Wala daw strategy yung US tsaka Israel. Diba? Pero I doubt naman, meron naman siguro yan. Siyempre, Trump administration advisor to diba? Kaya may bias to. Pero meron naman siguro yan. Kaya lang ang problema nga, sa sobrang pakialam meron ng administrasyon ni Biden, akala mo, siya nga mismo sa health niya, sa katawan niya, may problema siya diba? Pamali-mali na rin siya tapos tangina lahat papasukin niya ng gera-gera. Tapos eto hihingi siya ng tulong sa China. Tapos tayo mga Pilipino, hihingi tayo ng tulong sa US para sa China. Pero yung US humihingi lang ng tulong sa China. Magising nga kayo. The Israelis are reacting to the events of 7 October. And I don't know of anyone anywhere who disagrees with the assertion that these acts were horrific and atrocious in every sense of the words. However, 3.5 weeks later, we're now watching as over 8,500 people in Gaza have been killed. Of which 8,500 na. In which at least 3,500 are children. Grabe, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo, putang ina kasi. Ang yabang nyo, ang tatapang nyo. Diba? Eto, mga bata, damay. Tangina, tutulungan tayo Amerika. Tangina, tutulungan tayo Amerika. Tangina, ang tatanga. Makinig kayo ng balita sa buong mundo para makita nyo lahat. Hindi yung pukoy ng ina. Kuha kayo ng kuha ng balita sa kung saan-saan na vlogger. Ayan o. US leans on China to use influence with Iran to cool Middle East tensions. US leans on China. Tapos tayo, Philippines, leans on US. Para matulungan yung mga yung mga fisher folks natin.
Tangina, hindi. Paglaban natin yung sarili natin, ba't nyo kailangan, yung US na yan? Diba? Hindi naman nakikipaggera din sa atin ng China. Tangina, hindi talaga nila maiisip kung ano yung gustong mangyari na itong US. At least 3,500 are children. And as I communicated to a friend in the Israeli Defense Force, I said, everybody understands the need to eradicate Hamas. The question is, first of all, can it be done under the circumstances? Is it realistic to do that? And then secondly, how is Israel's case helped when with ano kayong sagot? each passing day, whatever memory there is of the horrific acts of Hamas against Israeli citizens is gradually erased by new horrific acts in Gaza caused by Israeli fire, largely Diba? Gantihan na lang airstrikes, but also some ground fire. I don't think there's an understanding of that right now. There's the view that there are no such things as civilians. Those are just combatants. And if they don't want to be combatants, then they should leave and go somewhere else. Nadadama yung civilian, diba? Kaya pagka ayaw nyo, layas muna kayo dun sa bansa na yun para hindi kayo madamay. Kaya lang dun sa 8,500 na namatay, 3,500 dun mga bata, diba? Ngayon, isipin nyo, ang feeling ng mga tao, sinasakop tayo ng China. Hindi po. Okay? Yung pinepwestohan nila, yung seguridad nila, pagdating dito sa mga gera-gera din. Ang ginagawa din ng Amerika, pumepwesto, kunwari kaalyado, para makapwesto din kung sakaling magkagulo. Pero sila naman na nagsisimula ng gulo. Na kunwari kaalyado nyo sila, pero tinatraidor din kayo. O, paano nyo naging kaalyado ngayon yung Amerika dito? Paano natin naging kaalyado ang Amerika dito? Kung ang Amerika umaasa din lang sa China. Pakinggan nyo lang Iran. The U.S. security and economic collaboration, benefiting both China and Iran. The U.S., constrained in taking direct action against Iran due to its nuclear capabilities, has come to view China as a crucial mediator in reconciling different. Gusto nila maging mediator ang China dahil sa mga nuclear na pasasabugin ng Iran. Differences between Iran and Saudi Arabia. This has the potential to reshape the Middle East landscape, fostering economic collaboration and regional stability. US. Tumutulong US. Padating na yung mga US. Tangina. Katangahan yan. Iran's missile technology has garnered Tandaan nyo, yung US, ang laki ng utang sa China din. international attention. Although it may not match the United States in overall military power, Iran possesses advanced, independently developed missile capabilities. These capabilities not only serve as a regional asset, but also carry international security implications. Iran's diba? Iran, Xi Jinping. Ano mangyayari? Pilipinas? Russian. Magkakakampihan. Ano mangyayari? World War. Ito na nga siguro, baka tama. Baka tama nga to nagsisimula na 'Di ba? Unti-unti May papakita pa ako sa inyo isang video Wait lang May papakita pa ako sa inyo ng isang video. were to become reality. This is why China will start World War III. Bakit? Dahil naman dito sa
pinag-aagawan teritoryo. Eto, Pilipinas, South China Sea o West Philippine Sea. Ito yung Vietnam, ito yung Taiwan. Ayan na. Diba? This is why China will start World War III. The military show. Panoorin nyo na lang yung mga nakikita nyong title dito, diba? Ito yung isa. Latest Iran gets access to Chinese satellite to use for missile attack on Israel. Ano natutunan nyo dito? Maging matapang, kumampi sa Amerika, 'di ba? Magyabang sa content? Hindi. Sana sana naririnig nyo na 'tong mga 'to. 'Di ba? Sana nakikita nyo na 'tong mga 'to. Nagsisimula, no? Ayos lang 'yan. Normal, kasama sa parte ng buhay 'yan eh. Huwag nga daw kayong mabahala, 'di ba sabi ng Bible? Huwag kayong mabahala pag nagkagera, normal 'yan. Normal po 'yan, sabi ng Bible. Okay? So, mga kalapida, tignan nyo mabuti, magsuri din kayo. Wag isang side lang, hanapin nyo lahat kung ano nangyayari sa buong mundo para makita nyo kung tayo ba ay nalilin lang din ng US. 'Di ba? So, yun muna mga kalapida, sana may matutunan kayo. Subscribe kayo dito, paki-like yung video and stop recording.